ang Quezon City, tunay na environment friendly. Tinalakay ni Mayor Joy ang mga programa ng lungsod na tumutugon sa gender-based violence sa City Hub and Network for Gender Equity Global Summit 2026 sa Melbourne, Australia. Layon ng summit na mas paigtingin ang pagsusulong ng pagkakapantay-pantay at pagtugon ng mga lungsod sa karahasang nakabatay sa kasarian. Itinanghal bilang gandingan ng kalikasan si Mayor Joy Belmonte bilang pagkilala sa environment initiatives ng lungsod. Naging kinatawan niya si Majority Floor Leader Councilor Ali Medalla. Nagkamit din ang Public Affairs and Information Services Department ng 3 Gandingan Awards sa kategoryang Most Development-Oriented Gender Transformative Program, Short Form Video Series at Photo Story. Ibinida naman ng Q-Citizen designers ang kanilang outfits na gawa sa upcycled materials sa 2026 Retasho QC's Catwalk to Sustainability. Sa temang Twinning, ipinaalala ng programa ang pagkakaisa at shared responsibility ng lahat sa pangangalaga ng kalikasan. Sinimulan na ang demolisyon ng Matalahib Creek Pump Station bilang bahagi ng inisyatibong pagsasaayos at mas epektibong flood control sa lungsod. Galingan ng QC, lahat kasali. Agarang namahagi ng tulong ang QC government sa 30 pamilyang nasunugan sa Barangay Batasan Hills, San Martin de Porres, Pasong Tamo at UP Campus. Bukod sa financial assistance, nakatanggap din sila ng food packs at material assistance. Dumalo ang mahigit 700 Q-Citizen Urban Farmers sa Social Protection Caravan ng lungsod. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng iba't ibang national agencies tulad ng Social Security System, PhilHealth, Pag-ibig Fund, PhilSys at iba pa. Bukas na rin ang Child Development Center sa loob ng Philippine Statistics Authority para sa mga nais i-enroll ang kanilang mga anak sa daycare center. Ipinagdiwang ang Solo Parents Week ng daang-daang solo parents, civil society organizations at mga kinatawan ng pribadong sektor. Ibinida ng lungsod ang mga programa kung saan prioridad ang solo parents tulad ng katiyakan sa paninirahan, livelihood opportunities at iba pa. Patuloy ang pamamahagi ng cash relief assistance sa mga transport network vehicle service mula sa Department of Social Welfare and Development. Ibinida na ng kabataang Q-Citizen sa kanilang basketball skills sa opisyal na simula ng QC-wide 3x3 basketball tournament. Congratulations sa mga student journalists, mga guro at paaralan na nagwagi sa ginanap na National Schools Press Conference.